Good morning! Ka-coffee, magandang araw po sa inyo. Hoy, ang dami nabasag kahapon ni PBBM Nabalitaan nyo yan? Sumagot si PBBM dito sa paulit-ulit na tanong nila Vic Rodriguez, nila Harry Roque, nila Maharlika, ng mga DDS. Paulit-ulit nilang tanong, ano ba talaga? Ikaw ba ipabor dyan sa impeachment? Magre-resign ka ba? Ang sinasabi pa nila Vic Rodriguez hindi mo kinakailangan tanggalin yung mga miyembro ng gabinete mo. Ikaw ang mag-resign. Diba? Sinisisi nila impeachment kay PBBM. Si PBBM ang nag-utos dyan sa impeachment na yan. Bakit yung gagawin ni PBBM yan? O basag kayo ngayon. Nagsalita si PBBM ka-coffee. Sinagot ni PBBM yan, prinangka. O napahiya kayo ngayon. Sa mga nagsasabi na siya daw po may kapakanan sa impeachment. Ito, pakinggan natin muna yung kanyang statement. Kasi basag na basag kayo dito. And himayin natin yan, ano yung implication ng impeachment. Kasi naging factor din niya sa resulta ng eleksyon, etc. At sa mga nananawagan sa kanya mag-resign, makinig kayo sa sasabihin ng presidente, mapapahiya kayo. Sige, dito muna tayo sa ka-coffee sa mga gustong sabi nila si PBBM daw ang may kapakanan nitong impeachment na to. But do you wish that it have nothing to do with it? Do you wish that na sana hindi na lang ito mangyari? So mas hindi na lang ito How many times do you have to say that? I didn't want impeachment. Lahat ng nakampi ko sa Kongreso, hindi nag-file ng impeachment complaint. Yung mga nag-file ng impeachment complaint, hindi mo masasabing kaya kong utusan o pagsabihan na ito yung gagawin mo. So, why do I have to keep explaining that I did not want impeachment? Salamat po. Actually, may pagka napupuno na itong sagot ni PBBM. Why do I have to keep on explaining that I don't want the impeachment? Paulit-ulit di ba? Kasi hindi mo maintindihan kasi ito sa mga DDS, walang maiba to sa presidente. Itong impeachment na yan, kung si PBBM ang may kapakanan yan, sana dinelay yan. After the elections pa ipa-file yan. Pero sino ba yung nag-file? Mga kakampi niya ba? Tama yung pinupunto niya. Hindi ko mga kakampi dyan sa House of Representatives ang nag-file ng impeachment case na yan. Mga taga-kabilang parlor yan. Now, ano ginawa nila Romualdez? Ginawa nila yung nararapat. I-file niya sa House of Representatives, kailangan masuri yan, kailangan makakuha ng endorsement yan. Nakakuha ng endorsement. Kasalanan ni PBBM yan. Utos ni PBBM yan sa mga mambabatas na pumirma kayo at susugan ninyo itong impeachment ni Sara Duterte para madala sa Senado. Isa pa. In fact, sumisikat tong si Sara Duterte dahil dyan sa impeachment na yan. Ano ba ginagawa ni Sara? Wala naman siya ginagawa Nakakakuha siya ng libreng publicity. Sumisikat siya. Actually, lalo siyang sumisikat sa negatibong bagay nga lang ka-coffee dito sa impeachment na yan. Imagine mo, kung walang impeachment, nasaan si Sara ngayon? Paano pag-uusapan si Sara Duterte? Bakit siya pag-uusapan? Wala na siya. Irrelevant na siya. Hindi na siya pag-uusapan. Kasi wala naman siya ginagawa. May project ka ba si Sara Duterte? May nakita ka bang project? Meron ngayon. Nandiyan, nag-abroad. O nasa Qatar, may kasama mga Pilipino daw. O, tapos pupunta kay tatay niya diyan sa The Hague. O, tapos na yan baka ibalik nyo na naman. Paulit-ulit na sinasabi ng presidente, hindi ako yan, ayaw ko yung impeachment na yan. But again, hindi control ng presidente ang Kongreso. Independent body yan. Ang Senado, hindi niya pwedeng utusan yan na itigil nyo yung impeachment na yan. Ano man ang nararapat gawin ng Senado, kailangan nilang gawin yan dahil mandato nila. Huwag nyo nang isisi sa presidente yan. Ma-acquit man si Sara Duterte o ma-convict siya, hindi na kasalanan ng presidente yan. Kasalanan niya yan in the very first place, no? In the very first place. From the very beginning, kasalanan niya yan. Siya nagwaldas ng confidential funds Siya nagbanta sa buhay ng presidente. Senado ang didinig dyan, hindi ang presidente. Kaya huwag nyo lang isisi kay presidente. Dito naman sa nagsasabi na mag-resign na raw po si presidente. Ito pangalawang topic natin. Sabi nila, dapat umalis na raw kasi nakakatawa itong sinasabi nila Vic Rodriguez na dapat daw hindi na kinakailangan na palitan yung mga miyembro ng gabinete ni PBBM kasi natatandaan ninyo ka-coffee, di ba, na nagkaroon ng
reassignment yung iba at napalitan naman. Halimbawa sa DNR Secretary Loizaga, natanggal na po yan. Yung iba naman, halimbawa sa DSUD, na reappoint, tawag dyan, na reassign sa ibang ahensya, sa ibang tanggapan, pero yung ibang undersecretary nila, natalaga. Sa mga nagsasabi, sabi ni Vic Rodriguez, balikan na natin yung kay Vic Rodriguez para may context tayo. Daw matagal na pinatulan na si Vic Rodriguez dito napahiya na siya dito, pinatulan na siya dito ni Executive Secretary Lucas Bersamin na si Vic Rodriguez ay kahol ng kahol. Ang sinasabi niya kasi, hindi dapat ang mga gabinete ang palitan, kundi ang presidente. Yabang no? Siya nga, hindi nga siya makapanalo-panalo, hindi niya maipanalo Teka. Hanapin ko lang yung balita. Nagrally-rally pa sila di ba? Para mag-resign daw po. Ito. Mag-resign daw si PBBM. Ang kakapal nyo Ang lakas nyo mag-demand ito, nasa Philippine Star. Pwede nyo rin na-check yan. Actually, all over the news naman ito. President Marcos rejects calls for him to resign. Bakit ko gagawin yon? Wala sa ugali ko, ang tinatakbuhan ko ang problema. May pahagi sa pool kayo dyan Hindi na ugali na takbuhan ang problema. Ano yung tinutukoy ng problema? Ang Pilipinas lang ay isang malaking problema Lahat tayo gusto maging presidente. Lahat tayo magagaling mag-criticize. Lahat tayo opinionated. Lahat tayo political analysts. Lahat tayo may negatibong sasabihin sa ibang bagay. Lahat tayo magaling mag-utos. Ito Marcos, gawin mo yan. Ito dapat gawin mo yan. Ito. At ang masaklap, self-interest pa ang karamihan sa atin. Hindi yung common good. Ano gusto niyo sa presidente? Gawin lahat ng gusto ni Vic Rodriguez? Gawin lahat ng gusto ni Harry Roque? Ni Sara Duterte kahit hindi yun ikabubuti ng bansa? Napakahirap maging presidente. Sige, imagine niyo lang. Household lang sa bahay niyo lang Napakahirap na mag-manage. Kung magpapatakbo ka na isang kumpanya, mahirap na lalo yan. Kung may branch ka pa, mas mahirap yan. Ano pa ang presidente? Managing more than 100 million Filipinos, madali magpatakbo. Challenge yan. Magkano na sinasahod mo dyan? 500,000? Mai-stress ka? Tapos gusto nyo pag-resignin si PBBM. Unang-una, hindi yan tatakbo ng pagka-presidente kung hindi siya handa at hindi niya alam yung gagawin niya. Kaya nga nanalo yan Kasi nakitaan siya ng taong bayan ng sincerity. 31 million Filipinos. Nakitaan siya, kaya niya yan. Kaya namin siya binoto. Kung magra-resign si PBBM, di sinong matutuwa dyan? Mga DDS lang matutuwa dyan. Sinong papalit? Si Sara Duterte. Diba? Dito ang tuwa mga DDS dyan. Happy kayo dyan. Magse-celebrate kayo kasi makakaupo na si Sara Duterte na yan naman ang pangarap ninyo. Pangalawa, kung mag-resign ng presidente, parang binigo niya na din yung bumoto sa kanya na 31 million pesos. Sige, tanggalin na natin yung 1 million na mga DDS. Binigo niya ang 30 million Filipinos na umasa sa kanya. Kung magre-resign siya, hindi naduwag siya dyan. Ba't ka tumakbo? Hindi mo pala kaya. Diba? Ba't ka tumakbo? Eventually, magre-resign ka rin. Dahil sa fake news ng mga DDS. Napahiya kayo dyan. Hindi ganyan ka weak ang presidente. Yung sinasabi niyo weak ang presidente, yung malalaking mga bilanggo, mga pugante, allegedly criminals, may mga kaso, naaaresto. Tapos sabihin niyo weak ang presidente. Pahiya kayo ngayon. Vic Rodriguez, sige, sagot ka dyan sa sinabi ng presidente. Sapol ka dyan. Bakit ako gagawin yon? Wala sa ugali ko, ang tinatakbuhan ko, ang problema. Harapin yung problema. Si Harry Roque lang naman tumatakbo sa problema. Yung problema niya dito sa Pilipinas, tinakbuhan dyan sa dahig. At napakayabang pa rin. Allies of former President Rodrigo Duterte have demanded President Marcos's resignation, saying any cabinet revamp will not solve the problems of the country. Ang yabang no? Wala daw effect. Itong revamp sa mga cabinet officials, wala daw effect. Hindi makatutulong yan para mapaganda ang Pilipinas dahil ang problema daw ang presidente mismo. Tanggalin ang presidente. Yan ang sinasabi nila. So yung pagtatanggal sa mga hindi nagfa-function na maayos na mga secretaries, sa mga opisyal ng gobyerno, sa mga ahensya na tinanggal dahil may mga anomalya, mali pala ginawa ni PBBM doon.
Kasi dapat siya pala yung umalis. Ibig sabihin, sinasabi ng mga DDS, naku, wag niyong tanggalin si Arnel Ignacio. Kasi si Arnel Ignacio, matino yan kay Duterte tao yan Dapat si PBBM ang tanggalin. Hoy, anyari sa ginawa ni Arnel? Yes, wala pang conclusion. Pero malinaw na malinaw, base sa mga statement din ng Department of Migrant Workers or DMW, maanumalya yung pagbili ng 1.4 na lote ng OWA. Hindi dumaan sa board. So, kasalanan pala ni PBBM yan Bakit tinanggal si Arnel Ignacio? O bakit pinalitan si Loizaga ng DENR? Bakit na-reassign si Acuzar? Kasalanan pala ni PBBM yan dahil siya daw mismo dapat ang umalis. Diyos mio, Marimar, wala na ba kayo ibang masisi sa presidente? Masama ba mag-reassess? Masama ba i-check yung performance nito mga opisyal na to at once nakita nila na hindi maganda ang performance nito, tanggalin? Masama ba yan? So mali yung ginawa ng presidente na after 3 years, ni-reassess o chinek yung performance, chinek kung gaano kabilis magtrabaho itong mga opisyal na to. Masama pala yun. Yun ba gusto nyo, mga DDS? Hayaan kahit palpak? Ipatapos itong termino na to, itong 6 na taon kahit palpak? Kahit hindi maganda yung serbisyo, kahit mabagal yung serbisyo, kahit pwede pa sarang i-maximize ang serbisyo, masama pala yun? Aba, kayo mga DDS, kayo, oo. Tira mo, sabi ng mga netizen don't resign, Mr. President. We are behind you. Kung sabi ng netizens, comments dito sa Philstar, baka sabihin niyo binayaran na naman ni PBBM yan. O anong ginawa nila? Gumawa pa ng bogus na survey. Itong mga DDS para ipakita nila na mataas yung rating ni Tatay Digong. Saan ka nakakita na mataas ang rating ng isang bilanggo? At isa pa, naniniwala pa kayo dito sa Pulse Asia? Ang Pulse Asia pumalpak. Dati nagtitiwala ako dito sa Pulse Asia Pero yung resulta ng eleksyon na to, sumabit sila. Pumalpak sila. Baka nga nabayaran. Baka nga pera-pera lang yan. At totoo, yun naman ang sinasabi nila Kung sino yung nag-sponsor ng survey, sinasabi na rin natin ito noon, kapag sila nag-commission na yan, definitely, most likely, magiging favorable sa kanila ang resulta. Nakakatawa. Parte ito ng ano nila parte ito ng gimmick nila ng mga DDS Malamang sa malamang sila nagpa-survey niyan. Sila nag-commission yan. Kasi gusto nilang pabagsakin itong gobyerno So gagawa ng kalokohan. Nagpa-survey. Ito sa Pulse Asia. Ang taas ng trust rating ni Digong na nakakulong. Na may tinukhang na 30,000. Binawian ng buhay. Mataas pa ang rating. Saan ka nakakita niyan? 63%. Si Sara Duterte na walang ginagawa. Walang ginagawa Unless may alam kayo na ginagawa niya, i-comment nyo dyan para aware tayo. Pero ako, wala akong alam na ginagawa niya. 50% ang trust rating. Si Presidente na maya-maya nag-iikot sa kung saan-saan, kagagaling lang ng Malaysia para sa ASEAN Summit, umuwi, nagtrabaho na naman, 32% ang trust rating. Anyari? Ano to, Pulse Asia? Kalokohan na naman to. Awareness and trust ratings of selected personnel. May 6 to May 9. Election period ito, bago mag-eleksyon, Ito yung question. Naisa na naming tanungin kayo tungkol sa pagtitiwala ninyo sa ilang mga tao at piling ahensya ng pamahalaan. Sa pamamagitan po ng board na ito, maaari pong pakisabi kung gaano kalaki o kaliit ang inyong pagtitiwala kaysa sa personalidad/ahensya. Masasabi ba ninyo na ito ay show and read the board rating? 32 si Marcos, 50 si Sara, 63 si Digong. Antindi naman yan. Undecided, 27 kay PBBM, 25 kay Sara, 20% kay Digong. No trust. Mataas naman si PBBM sa no trust 42%. Si Sara 25%, 17% naman si Digong. Bakit hindi nyo pa tinaasan ng todo? Kung ang trust rating ni Digong ay 63, bakit hindi nyo pa ginawang 99.9? Para yung 0.1% germs na lang yun. Sa commercial ng alcohol. Nahiya pa kayo para sa Asia.
Bakit ginawa nyo pang 63? Dapat ginawa nyo yung 99. Sino sinurvey nyo dyan? Sino pa magtitiwala sa inyo dyan? Pumalpak na kayo ng eleksyon, and sa 2028 mukhang mababawasan kayo ng mga kliyente. Noon the 2022 presidential elections mas naniniwala pa tayo sa survey na yan. Nang palsa kasi may iba, totoo naman talaga yung survey, legit naman talaga. Sumabit kayo itong eleksyon. In fact, marami mga politiko galit sa inyo kasi pinagkampante nyo sila Sabi nyo kasi kung sino yung nasa survey, most likely sila na yan. Pinakakampante nyo. Binayaran kayo? Naku po, sabit kayo dyan, palsay siya. O sino bang maniniwala dyan sa 63% trust rating ni Digong? Sa gawa nyo survey. Tapos ang presidente na nagtatrabaho, binigyan nyo ng 32%. Sa inyo na yan. Nahiya pa kayo. Ay nako, kasabot din kayo sa pagpapabagsak ng gobyerno. Bakit? Gusto nyo si Digong ulit mamuno. Kaya kahit hindi na relevant si Digong, sinasama nyo pa rin dyan. Paano yun? I-re-elect din nyo? Sabi nyo mahina na. Paano ma-re-elect yan? Paano magiging presidente ulit yan? Unang-una, wala naman tayong re-election at di ka na pwede ulit bumalik. At sabi nyo mahina na, pinakulong pa. Tapos gusto nyo pa patakboy sa pagka-presidente. Ibalik daw si Tatay Digong Hindi na kayo naawa doon sa matanda. Hay nako, sige. I-komento ang inyong opinion, reaction sa comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Mga nasa Facebook, pasuyo na lang. Baka di pa kayo naka-follow and like. Click lang po ng follow dyan sa taas. Follow or like. YouTube, subscribe na po kayo. Nasa TikTok, subscribe na rin po kayo. O siya, sige. Ako'y pansamantala muna magpapaalam sa inyo. Kita-kita tayo ka-coffee. Mamaya, 6:00 po ng hapon ang Salamat PBBM Podcast. 6:00 po yan ng hapon. Nasa Facebook page po yan ng Salamat PBBM. Ayan, i-check nyo na lang po sa Facebook Salamat PBBM, at i-share din po natin yan sa ating YouTube at sa ating Facebook account. Salamat PBBM Podcast. Episode 2 na po tayo. Kasama po natin si Palirista TV at si Yayam Dizon. And of course, ang ating producer, si 31 Million Movement. Kita-kita tayo mamaya ka-coffee. 6:00 po yan ng hapon 6:00 po ng hapon. Sa Facebook po, ang Salamat PBBM. Yan, check nyo lang po. Search nyo lang, Salamat PBBM. 6:00 po yan hanggang 7:30 po ng gabi. Tuwing Miyerkules po yan. Kita-kits tayo mamaya ka-coffee. Paalam po sa inyo. Bye-bye.